Good morning mga idol. So dito tayo sa bukid. Ngayon. Ayan, katatapos lang ng shoot natin sa ating parcel, no. Ayan, so katatapos lang ng ulan, so gumaganda ang panahon, kaya pupunta tayo sa garden natin. Ayan, bitbit ang ating mga kagabitan. So dala natin tong kapote natin, no. Ating pantabas, panggamas. So ayan. Diba? So, nadilim na naman. Kaya nagbitbit na ako ng kapote para di tayo pabalik-balik. No, kasi medyo malayo yung ating ang pinaglalagay natin kapote. Ayan, so inom muna tayo. O dadali ko na pala ito. Ayan. Diba? So naka-jacket tayo mga bossing dahil malamig dito sa Sampaloc, Quezon, Lucban, no. Ayan, so ito yung ating bukid. So papakita ko yung update ng ating tinatanggalan ng damo. So ito nga pala yung pananim natin, no, tumataas na, oh. So di bale, si okay lang yan. So mas maganda nga yung medyo nababansot. Ayan, oh, diba? Okra yan. Hindi ko pa natatanim kasi sobrang sama talaga ng panahon. So nag-iingat lang din tayo dahil kailangan tayo ng ating anak sa paghatid sundo. So mahirap mag-drive pag may sakit ka, masama ang pakiramdam, no. So kaya di ako nagipagsabayan sa ulan, no. Ayan, so araw-araw tayo naghatid sundo sa ating estudyante. So medyo malayo din kasi, so around 15 to 20 minutes sa travel natin sa service natin from dito sa Sampaloc to Lucban, Quezon, no, sa bayan. So nandito tayo sa boundary ngayon ng Sampaloc, no, Sampaloc, Lucban. Yan, so ito yung ating binubukid. So nga pala ito, flex ko lang itong ating ayan, so ito yung Japanese cucumber natin. Yan, so namubunga na siya, may bunga na siya, yan. Nakikita nyo. Ayan. So ito ay galing lang sa aboto ng mga bunga na, no, dati. So sinubukan ko lang. Marami akong naipon kasi dyan nung nagtanim tayo ng pipino. So sobrang baba ng presyo kasi, kaya yun, ginawa ko na lang, pinalaki ko na lang, at din ginawa natin binhi. So napakamahal kasi ng binhi niyan, no. So yan ang pinakamahal na binhi at pinakamahal din na variety ng pipino. So, ang Japanese cucumber, minsan nagwa 120 yan sa planters, 150 yan ang presyo niyan. So yan, ito yung ating tatanggalan pa ng damo, yan, no? So nag-spray tayo dyan ng herbicide. Ayan, para medyo mabilis-bilis. Inuuna ko lang itong tatamnan ko ng sitaw. Tatanim tayo ng sitaw dyan. So update ko lang kayo. Yan. Sabit muna natin yan dyan. Diyan ka muna. Diba? So yan, update natin. Medyo konti na lang. Yan, konti na lang ang gagamasa natin. Mga 2 hiras na lang. Yan, hanggang doon na lang. Doon na lang. Ayan, kita ba? Ayan, dyan doon banda. So 2 haba na lang ang lilinisin natin dyan. So malapit-lapit na. Direct seedling naman yung sitaw na gagawin natin dyan. Para kasi sayang nung ano natin, yung balag natin. So ayusin na lang natin to. Ayan, para mapagabangan natin, mapagnabangan pa natin, no. So ngayon lang tayo nagtanim. Medyo tagalan tayo dahil tindi talaga ng ulan mula nung ito yung September pa, no, nag-start ang matinding ulan. Diretso yun, halos walang mumpay yung ulan talaga. Yan, so nakalimutan ko pala yung gloves natin. Nagga-gloves ako. Yan, para diretso. So yan. Malamig.
Mahangin. Yan. So ang anak ko galing pa ng sakit. So yan. May hirap pag tinamaan tayo ng sakit, di tayo makakilos ng maganda. Lalo pag ikaw ang inaasahan sa bahay, no. So, wala tayong malalayo ang kapitbahay natin dito dahil ito ay kulang-kulang dal 2 hectares, no. Medyo may kalakihan din. So solo flight lang tayo dito. Yan, so napakarami yan. Tinatabsan ko nga ito, yung mga ating ornamental. Tapos ito grass cutter. Ayusin pa natin yung grass cutter natin. So, medyo ayaw mandar. Yan. Kaya yung ating gloves. Nagka-gloves tayo para pag natanggalan mo. Kaya di naman masyado madumi sa kamay. Yan. So ito lang ang rotation natin every day. Garden, pagkatid sa estudyante natin ng 6 AM in the morning. And then mamamalengke, may mamimili ng bagya. So may purpose din naman. Tapos nagkikip din tayo ng tubig. So, wala pa talagang source ng water dito, no. So medyo may kamahalan kasi yung pakabit ng tubig dito, around 35,000, no. So medyo may kamahalan, mabigat. So doon sa bayan, libre lang. Sa Lukban, libre lang ang tubig doon. So pwede ka mag-igib doon. So lagi naman tayong daily, everyday, Monday to Friday, nasa hatid sundo tayo ng sa school, no. So sinasamantala na natin ang pagpunta para di sayang sa diesel, di ba? So di ba? Ito hanggang doon to, malawak din to. Maraming nyug diyan, ano. Hanggang sa dulo. Yan. So dati may mga manok dito. So tinanggal muna natin, ginawa nating ito taniman. Yan. So medyo pahinga muna tayo sa pagmamanok ngayon. Dahil tagilid ang bangka. Dito muna tayo focus sa pagugulay. So napakabigat ng kompetensya talaga sa mga manok panabong, no. So mahirap, no, mabaratin ka. So siyempre di mo kursunado yung presyo. Kaya yan, hindi natin maibenta. Dahil napakahirap talaga kasi magbuhay ng manok, no. So magastos din. So sa loob ng isang taon kukonsumo ka ng isang manok, so per head doon mga 3,000 to 4,000, no, ang konsumo nun. So babaratin sa'yo ng 1,525. So loging-logi ka naman. So wag ka na lang magmanok, di ba? So kikita ka rin naman talaga kapag ikaw ay naglalaban, panayang panalo, kikita ka rin naman talaga doon, di ba? Kaso nga lang, siyempre naubos tayo dahil sunod-sunod yung pagkalugi natin. So yung tanim natin na pipino, makaunti lang na-harvest natin dahil yun, hindi na kinaya yung tindi ng ulan. So nalusaw sila, nagkasakit, nagka-fungus. So hindi na natin na-control. Yan, so yun ang buhay ng magsasaka, napakahirap din, no, di ba? Tulad niyan, pagka solo flight ka, yan, no, gagawin mo lahat, gagampanan mo talaga lahat ng mga tungkulin sa farm. So kung magkuha ka naman tao, syempre additional cost din yun dahil magle-labor ka sa kanila, magbabayad ka ng upa. Magkano ng minimum nila dito ngayon? Ang hinihingi nila dito ngayon is 600 pesos to 700, no, ang labor. So medyo mabigat na yon. Unlike before, so mura talaga. Nakakakuha pa tayo ng 3,500 monthly, no. So ngayon hindi ka na makakuha. Pinakamababa ngayon na pasweldo sa buwanan is 6,000 to 8,000. So mahirap na yon, di ba? So sasawayin pa. Makakuha ka pa ng sasawayin, no, di ba? So ayan. So tsaga-tsaga lang. So kinakaya naman kahit papaano. So kukuha muna tayo ng kapital dito and then bubuksan natin yung ibang naumpisahan natin na negosyo, no, yung ating babuyan. Papagawa pa natin yung ating mga kulungan doon, yung bubong, nag-iba na. So mahirap yung yero nga pala dito, napakahirap tulad dito, mga bakal na ito. Ito matagal na ito. So 5 years na itong mga bakal na to. Dati kasi kawayan ang ginagamit natin. Yan, kawayan. So mabilis lang dito magato ang kawayan, no. So marami, nagtanim pa nga ako ng kawayan diyan. Marami akong kawayan ngayon.
So madali lang ang buhay ng kawayan dito. So inaabot lang ng 3 months. So yan. So minsan di kinakaya ang bigat ng mga pananim. Kaya nasisira agad. So ito, para matagal at wala nang baklasan, so baka lang ginamit natin. So 10 mm nga lang to, dapat medyo malaki pa, mga 12 mm dapat, o mas mataba-taba pa, para mas matagal talaga. So ito 5 years din naman to, 5 years na. Matagal na ito, sulit na tayo dito. Yan. So unlike before na kawayan, masyadong magastos. So magastos sa labor kasi kukuha ka ng mga tao, mag-aayos nito. So ito matagal din magbalag, no? Magbalag din ito. Meron na ba nabibili na pambalag talaga yung pang